Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Ant-Boy. Halina't simulan na natin. Sa simula ng kwento, makikilala natin ang isang 12 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Pale. Nasa ikapitong baitang siya at kakaiba siya kumpara sa iba. Hindi siya madaling makihalubilo at wala siyang tunay na kaibigan sa paaralan. Kadalasan ay mas gusto niyang mapag-isa. May lihim siyang paghanga sa isang kaklase na nagngangalang Amanda. Siya ang pinakasikat na babae sa kanilang klase, may tiwala sa sarili, maganda ang pananamit, at kilala ng lahat. Ngunit hindi man lang siya napapansin ni Amanda. Para sa kanya, isa lang si Pale sa maraming ordinaryong estudyante na halos hindi makita sa dami ng tao. Isang araw, nakaupo si Pale sa bubong ng paaralan habang tahimik na kumakain ng mansanas. Mula roon ay nakita niya ang dalawang bully na inaasar ang isang batang nagngangalang Willem. Hindi kayang baliwalain ni Pale ang nangyayari, kaya inihagis niya ang mansanas sa mga bully upang gambolain sila. Yumapekto naman ito, ngunit napansin na nila siya. Hinabol siya ng mga bully kaya tumakbo siya ng mabilis. Sa wakas ay nakapagtago siya malapit sa isang lumang abandonadong bahay, at sumuko na ang mga bully sa paghahanap sa kanya. Ngunit may kakaibang nangyari. Isang langgam ang gumapang sa kanyang binti. Hindi niya ito masyadong pinansin sa una. Tiningnan niya kung wala na ang mga bully at nagsimulang umuwi. Biglang gumapang ang langgam sa kanyang leeg at kinagat siya. Parang nag-aalab ang kagat. Nagsimulang mag-iba ang pakiramdam ng kanyang katawan. Tumingin siya sa ibaba at napagtanto niyang langgam nga iyon. Nahilo siya. Bago siya tuluyang mawala ng malay, sandali niyang nakita ang isang misteryosong lalaki na nakatayo sa malapit, ngunit hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito. Nang gabing iyon, nagising si Pale at kahit papaano ay nakauwi siya. Tinanong siya ng kanyang ina kung bakit siya nahuli ng uwi. Nagsinungaling siya at sinabing naglaro lamang siya kasama ang mga kaibigan. Sinabi ng kanyang ina na handa na ang hapunan, ngunit sinabi niyang hindi siya gutom at dumiretso sa kanyang silid. Habang natutulog, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Nakita niya ang mga langgam na pumapalibot sa kanya, gumagapang sa buong katawan niya at tila inaatake siya. Sa kalagitnaan ng gabi, dahil sa matinding gutom, naglakad siya patungong kusina habang tulog at kinain ang sunod-sunod na tsokolate. Kinabukasan, nagising siya sa kanyang silid na napapalibutan ng mga walang laman na balot ng tsokolate. May tsokolate pa sa kanyang mukha. Nagulat siya dahil wala siyang maalalang kinain niya ang mga iyon. Habang nag-aalmusal, mas naging kakaiba ang mga nangyari. Kumuha siya ng carton ng gatas ngunit damaykit ito sa kanyang kamay. Natarante siya dahil hindi niya ito maalis. Para bang naging parang pandikit ang kanyang mga kamay. Tinawag niya ang kanyang ama upang humingi ng tulong at sa wakas ay naalis din nila ito matapos ang kaunting hirap. Sinubukan niyang kumilos ng normal. Ngunit nang kunin niya ang isang baso ng juice, hindi niya namalayang nadurog ito sa kanyang kamay. Nabiyak ang salamin dahil tila bigla siyang naging napakalakas. Nakita ito ng kanyang ama ngunit inisip lamang niya na baka may bitak na ang baso. Alam ni Pale na may mali. Sa paaralan, naghahanda ang kanilang klase para sa isang pisikal na aktibidad. Ginagabayan ng guro ang mga estudyante sa mga ehersisyo at simpleng combat drills. Sa simula ay nahirapan si Pale at mukhang mahina at clumsy siya sa harap ng lahat. Ngunit biglang may nagbago. Nakagawa siya ng isang malakas na galaw laban sa guro at napaatras niya ito. Nagulat ang buong klase. Isa sa mga nakakita nito ay si Willem, ang batang iniligtas niya mula sa mga bully. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya ni Willem at diretsyong nagtanong kung mayroon ba siyang kakaibang kapangyarihan. Itinanggi ito ni Pale at sinabing normal lamang siya. Habang nag-uusap sila, napansin ni Pale na may taong nakamasid sa kanila mula sa malayo. Ang parehong misteryosong lalaki na nakita niya dati. Matindi ang tingin nito sa kanila kaya kinilabutan si Pale at agad siyang umuwi. Samantala, makikita ang misteryosong lalaki sa loob ng abandonadong bahay. Nagbabasa siya ng isang artikulo sa pahayagan tungkol sa may-ari ng isang makapangyarihang pharmaceutical company na tinatawag na Exoarm. Ang CEO ng kumpanyang iyon ay ang ama ni Amanda. Kinabukasan sa paaralan, sa wakas ay sinabi ni Pale kay Willem ang lahat. Ikinwento niya ang tungkol sa langgam na kumagat sa kanya at kung paano nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa kanyang katawan mula noon, mas malakas, mas mabilis, may malagkit na kamay, at kaya niyang umakyat sa pader. Sa halip na pagtawanan siya, natuwa si Willem. Dinala niya si Pale sa kanyang bahay at doon nalaman na napakatalino pala niya. Nahuhumaling siya sa mga superhero at marami siyang kaalaman tungkol sa kanilang pinagmulan at kapangyarihan.
Para kay Willem, hindi ito kabaliwan. Ito ay simula ng isang kwento ng superhero. Kaya nagsimula siyang magsagawa ng mga eksperimento kay Pale upang malaman kung anong klaseng kapangyarihan ang mayroon siya. Gumawa rin siya ng costume para sa kanya, isang pulang at itim na kasuotan, at binigyan siya ng pangalang Ant-Boy. Upang subukan ang kanyang kakayahan sa totoong sitwasyon, dinala siya ni Willem sa isang parking lot na kilala sa mga maliliit na krimen. Ngunit iniwan niya si Pale roon ng mag-isa. Ilang minuto ang lumipas, may narinig si Pale na babaeng sumisigaw ng tulong. May magnanakaw na tumakbo matapos agawin ang kanyang bag. Hindi nag-atubili si Pale at hinabol ito habang suot ang kanyang Ant-Boy suit. Naabutan niya ang magnanakaw at sinabing ibalik ang bag. Ngunit tinuwanan lamang siya nito dahil mukha lang siyang batang nakasuot ng murang costume. Natakot si Pale at nagsimulang umatras. Ngunit may kamanghamanghang nangyari. Napansin ng magnanakaw na umaakyat si Pale sa pader nang walang suporta, tulad ng isang langgam. Doon niya napagtanto na may kakaibang kapangyarihan ang bata. Ngayon ay siya naman ang natakot. Sinubukan niyang tumakas ngunit hinabol siya ni Pale at nahuli. Dumating ang pulis at inaresto ang magnanakaw. Ilang sandali pa ay dumating si Willem at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinagmalaki ni Pale kung paano niya nahuli ang kriminal at ipinakita pa na kaya niyang umakyat sa pader. Ngunit sa pagkakataong iyon ay bigla siyang nahulog. Sobrang pagod na siya. Agad na naunawaan ni Willem ang problema, kulang siya sa enerhiya. Inabot niya kay Pale ang isang tsokolate. Sa loob lamang ng ilang segundo ay bumalik ang kanyang lakas. Doon nila napagtanto na ang lakas na parang langgam ay nangangailangan ng maraming enerhiya. Pagkatapos noon, pinahusay ni Willem ang costume at nagdagdag ng helmet upang matakpan ang mukha ni Pale. Kailangang manatiling lihim ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa mga sumunod na araw, makikita si Ant-Boy na tumutulong sa mga tao sa lungsod, pinipigilan ang maliliit na krimen, iligtas ng mga pusa, at tumutulong sa mga nangangailangan. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa kanya at naging sikat siya lalo na sa mga bata. Ngunit habang lumalaki ang kasikatan ni Ant-Boy, may panganib na dumarating. Isang gabi, nasa bahay si Amanda kasama ang kanyang kapatid na si Aida nang biglang may lumitaw na kakaibang lalaki. Sumigaw si Amanda sa takot. Sinubukan siyang tulungan ni Aida ngunit inagaw ng lalaki si Amanda at kinidnap siya. Kinabukasan sa paaralan, napansin ni Pale na wala si Amanda. Habang nagtatanghal iyan ng mga estudyante, biglang nagkagulo. May batang nakabitin sa gilid ng bubong ng paaralan. Agad na umalis si Pale, sinuot ang kanyang costume, at naging Ant-Boy. Mabilis siyang umakyat sa pader papunta sa bubong upang iligtas ang bata. Ngunit pagdating niya roon, nalaman niyang hindi ito totoong tao kundi isang manika lamang. At doon niya nakita si Aida, ang kapatid ni Amanda. Ginawa niya ang plano upang maakit si Ant-Boy. Ipinakita niya ang isang video sa kanyang cellphone. Sa video, makikitang nakakulong si Amanda sa loob ng isang transparent na kahon. Humihingi ang kidnapper ng 20 milyong dolyar bilang kapalit ng kanyang kalayaan. Ngunit may isa pang kondisyon, kailangan isara ng kanyang ama ang pharmaceutical company na Exoarm. Matapos makita ang video, nagpasya si Ant-Boy na iligtas siya anuman ang mangyari, dinala niya si Aida sa bahay ni Willem. Hindi natuwa si Willem dahil ayaw niyang may ibang makaalam ng lihim nila. Ngunit tiniyak ni Pale na hindi alam ni Aida ang kanyang tunay na pagkatao. Ipinaliwanag ni Aida na maaaring may kinalaman sa kumpanya ng kanilang ama ang pagdukot, marahil ay isang taong naghihiganti o gustong ipasara ang kumpanya. Sinabi rin niya na ang kidnapper ay gumagamit ng pangalang The Flea. Habang nag-uusap sila, napansin ni Ant-Boy ang isang pamilyar na amoy mula sa kwintas ni Amanda na hawak ni Aida. Sinundan niya ang amoy hanggang makarating sila sa abandonadong bahay kung saan siya unang kinagat ng langgam. Sinabi ni Willem na dating pag-aari ng isang babae ang bahay na namatay 2 linggo na ang nakalipas. Iniwan ni Pale sina Willem at Aida sa labas at pumasok siya ng mag-isa. Sa loob ay nakita niya ang nakakagulat na bagay, maraming kagamitan sa laboratorio, mga scientific tools, at mga lalagyan ng insekto. Isa itong lihim na laboratorio. May isang taong nagsasagawa ng eksperimento sa mga insekto at sinusubukang gumawa ng isang makapangyarihang bakuna na maaaring magbigay ng kakaibang kakayahan o kahit superhuman na lakas. Habang mas malalim na naghahanap si Pale, sa wakas ay natagpuan niya si Amanda. Nakakulong ito sa loob ng isang selyadong kahon na gawa sa salamin. Ngunit bago pa niya ito mailigtas, lumitaw ang kidnapper. Nahuli niya si Ant-Boy at ikinulong din ito sa isa pang kaong salamin. Doon ay ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili. Ang pangalan niya ay The Flea.
Ikinwento rin niya ang kanyang nakaraan. Dati siyang isang biochemist na nagtatrabaho sa ExoArm, ang kumpanya ng ama ni Amanda. Napakatalino niya at nakagawa siya ng mga bakuna na kumita ng milyon-milyon para sa kumpanya. Sa isang punto, nakagawa siya ng isang bihirang experimental na bakuna gamit ang genetically modified na mga langgam. Ang layunin nito ay gamutin ang mga bihirang sakit. Nalaman din natin na ang sarili niyang ina ay may malubhang karamdaman. Dahil sa desperasyon, tinurukan niya ang kanyang ina ng experimental na bakunang gawa sa langgam at gumana ito. Nagsimulang bumuti ang kalagayan ng kanyang ina. Ngunit kalaunan ay ipinasara ng ama ni Amanda ang proyekto. Nalulugi na ang kumpanya at hindi na nila kayang ipagpatuloy ang produksyon. Para sa ama ni Amanda, negosyo lamang iyon. Ngunit para sa Flea, buhay iyon ng kanyang ina. Nang mawala ang bakuna, bumalik ang sakit ng kanyang ina at kalaunan ay namatay ito. Palihim na sinubukan ng Flea na ipagpatuloy ang paggawa ng serum. Ngunit nang malaman ito ng ama ni Amanda, agad siyang pinatanggal sa trabaho. Dahil sa kahihiyan, galit, at matinding lungkot, napuno siya ng puot. Ngayon ay gusto niyang maghayganti. Kinidnap niya si Amanda upang pilitin ng kanyang ama na ipasara ang kumpanya at sirain ang lahat ng itinayo nito. Kung hindi niya nailigtas ang kanyang ina, sisiguraduhin niyang mawawala rin ang lahat sa ama ni Amanda. Ngayon ay kaharap ni Antboy ang isang kontrabidang nabuo mula sa sakit at paghihiganti. Sa panahon ng mga eksperimento na iyon, nakagawa siya ng isang espesyal na serum mula sa langgam, ang parehong uri ng serum na napunta sa katawan ni Pell. Kaya nagkaroon si Pell ng mga kapangyarihan. Ngunit hindi doon nagtapos ang Flea. Nag-eksperimento rin siya sa iba pang mga insekto. Hindi na lamang niya gustong makagamot ng sakit. Gusto na rin niyang magkaroon ng kapangyarihan. Kaya gumawa siya ng mas perpektong bersyon ng serum at itinurok ito sa sarili niyang katawan. Ang resulta ay naging napakalakas siya. Tulad ni Antboy, nagkaroon din siya ng pambihirang lakas, bilis, at kakayahang katulad ng sa mga insekto. Matapos marinig ang lahat ng ito, lubos na nagulat si Antboy. Ngunit lalo pa siyang nasaktan nang sabihin ng Flea na alam niyang may gusto siya kay Amanda, ngunit hindi siya gusto nito. Ayon sa Flea, ang hinahangaan lamang ni Amanda ay si Antboy, hindi ang ordinaryong batang si Pell. Sinabi pa niya na baka si Willem ay kaibigan lamang ni Pell dahil sa kanyang kapangyarihan. Malalim na tumama ang mga salitang iyon kay Pell. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magduda sa lahat. Sa labas ng bahay, nakatawag na ng pulis sina Willem at Ida. Nang marinig ito ng Flea, agad siyang tumakas bago pa siya mahuli. Naiwan si Antboy na naguguluhan at nasasaktan, hindi lamang dahil sa laban kundi dahil sa mga sinabi ng Flea. Dahil dito, nagpa siya si Pell na tumigil na sa pagiging Antboy. Gusto na lamang niyang mamuhay bilang sarili niya, bilang si Pell. Gusto niyang magustuhan siya ni Amanda dahil sa kung sino talaga siya, hindi dahil sa maskara o kapangyarihan. Ngunit labis na nalungkot si Willem sa desisyong iyon. Kinabukasan sa paaralan, nagkaroon ng malaking kaguluhan nang salakayin ng Flea ang paaralan. Ang target niya ay sina Amanda at Ida. Nagkagulo ang lahat. Tumakbo si Willem papunta kay Pell at ibinigay sa kanya ang maskara. Sinabi niya na kailangan nila si Antboy. Ngunit umiling si Pell. Sinabi niyang hindi na siya magiging Antboy kailanman. Nasaktan si Willem sa narinig. Ngunit kahit tumalikod si Pell, hindi siya susuko. Nagpasya siyang may kailangang kumilos. Kaya sinuot niya mismo ang maskara ni Antboy at hinarap ang Flea. Wala siyang kapangyarihan at wala ring superhuman na lakas. Ang mayroon lamang siya ay lakas ng loob. Ngunit mabilis na napagtanto ng Flea na hindi ito ang tunay na Antboy. Sa isang galaw lamang ay natalo niya si Willem dahil hindi sapat ang tapang laban sa isang taong may pambihirang lakas. Nang malaman ni Pell na nasa panganib ang kanyang matalik na kaibigan, may nagbago sa loob niya. Maaaring ayaw na niyang maging Antboy, ngunit hindi niya kayang pabayaan si Willem. Kaya walang sabi-sabi, muli niyang sinuot ang kanyang costume. Sumakay siya sa kanyang bisikleta at mabilis na pumunta sa kagubatan kung saan dinala ng Flea si Willem. Pagdating doon, nakita niyang nakatali ang kanyang kaibigan. Agad niya itong pinalaya, ngunit biglang lumitaw ang Flea. Tumakbo, at nagtago sina Willem at Antboy habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Alam nilang hindi nila siya matatalo kung diretsyong lalaban. Kailangan nila ng plano. Habang hindi nakatingin ang Flea, palihim na lumapit si Willem at inatake ang pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan, ang aparatong nagpapalakas sa kanya. Nagtagumpay ito at nagsimulang hamina ang Flea. Doon kumilos si Antboy. Buong lakas siyang sumugod at lumaban.
Sa pagkakataong ito, hindi na para sa kasikatan o para mapahanga si Amanda. Ginawa niya ito upang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Matapos ang matinding laban, natalo ni Antboy ang Flea. Dumating ang pulis at tuluyan itong inaresto. Sa wakas ay natapos na ang banta. Pagkatapos nito, binisita ni Antboy si Amanda sa kanilang bahay. Hindi pa rin alam ni Amanda na si Antboy at si Pel ay iisang tao. Nagpasalamat siya kay Antboy sa pagliligtas sa kanya. Emosyonal siya at puno ng pasasalamat. Sinubukan niyang halikan si Antboy, ngunit umatras ito. Sa halip ay tinanong niya kung nasaan si Aida. Ang totoo, hindi siya pumunta roon para kay Amanda kundi para kausapin si Aida. Alam na ni Aida ang kanyang lihim na pagkakakilanlan. Nang dumating siya, hiniling ni Antboy na ay pangako niyang hindi niya sasabihin kahit kanino na si Pel ang Antboy. Pumayag si Aida at nangakong iingatan ang lihim na iyon, na si Pel ang nagligtas kay Amanda at sa buong lungsod. Sa huling eksena ng pelikula, makikita muli sina Pel at Willem na magkasama bilang matalik na magkaibigan. Pinag-uusapan nila kung paano pa mapapabuti ang costume, mas matibay, mas mahusay, at mas matalino. Dahil kahit minsan ay sinubukan ni Pel na talikuran ang pagiging bayani, sa kaibuturan ng kanyang puso alam niyang ang Antboy ay hindi lamang maskara. Ito ang tunay na bahagi ng kanyang pagkatao. Doon nagtatapos ang kwento.